Sa isang liblib na baryo na balot ng misteryo, may isang batang kilala ng lahat, si Junjun. Sa murang edad, sanay na siyang maglako ng buntot, pagi sa palengke, isang paninda na hinahanap-hanap ng mga matatanda sa kanilang lugar. Hindi niya alam kung bakit, pero madalas niyang marinig ang mga bulungan na ang buntot pagi ay mabisang panlaban sa mga nilalang ng dilim. Para kay Junjun, ito ay simpleng kabuhayan lang, isang paraan upang makatulong sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang siya ay pauwi mula sa palengke, napansin niyang tila mas tahimik kaysa karaniwan ang daan patungo sa kanilang bahay. Ang mga kuliglig na dati walang tigil sa paghuni ay biglang natigil at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig na parang gumagapang sa kanyang balat. Pinagpag niya ang balikat at binilisan ang lakad, pero parang may aninong sumusunod sa kanya. Napakapit siya ng mahigpit sa supot ng panindang buntot pagi. Ramdam ang kabang bumibigat sa kanyang dibdib. Junjun! Isang tinig ang mahina ngunit malinaw na tumawag sa kanya mula sa likuran. Napahinto siya. Hindi niya kilala ang boses pero may kung anong kakaiba rito. Parang lumulutang sa hangin, malamig at matalim. Dahan-dahan siyang lumingon pero wala siyang nakita. Pinagpawisan siya ng malamig. Baka pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Pilit na tinutulak palayo ang takot na bumabalot sa kanya. Ngunit sa sulok ng kanyang mata, may naaaninag siyang gumagalaw sa kakapalan ng mga punong nasa gilid ng daan. Malalaki ang mga mata nito, mapula, parang nag-aalab sa dilim. Nagsimula siyang maglakad ng mas mabilis. Halos tumatakbo na. Ngunit kahit anong bilis niya, ramdam niyang ang anino sa kanyang likuran ay hindi lumalayo. Para bang pinaglalaruan siya nito, hinihintay ang tamang pagkakataon. At sa kanya, naalala ang sinabi ng kanyang Lola Ising isang gabi habang sila'y nag-uusap sa harap ng lumang gasera. Huwag na huwag mong iiwan ang buntot, pagi Junjun. Iyan lang ang kayang humadlang sa kanila. Nanginig siya sa alaala. Totoo kaya ang lahat ng kwentong iyon? Ang baryo nila ay matagal nang kilala sa mga kwentong aswang. Mga nilalang na hindi mo dapat tinititigan sa mata. Mga halimaw na nagkukubli sa anyong tao sa umaga, pero naglalakad sa dilim sa kanilang tunay na anyo. Huminto siya sandali, inipit ang buntot pagi sa kanyang dibdib at mahigpit na pumikit. Hindi ako takot, bulong niya, kahit ramdam niyang nanginginig siya. Pagdilat niya, isang matinis na halakhak ang pumailan lang sa hangin, malamig at nakakapanindig balahibo. Hindi niya na kailangang lumingon. Alam niyang may isang nilalang sa likuran niya at hindi ito tao. Sa isang iglap, sumigaw si Junjun at buong lakas na itinapon ang buntot pagi sa hangin. Isang nakakagimbal na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong baryo at ang aninong kanina lang ay nagmamasid sa kanya, biglang naglaho sa kadiliman. Ngunit ang tanong, ito ba ang katapusan ng kanyang bangungot? O may mas malalim pang lihim ang kanyang baryo na hindi pa niya natutuklasan? Hingal na hingal si Junjun, pakiramdam niya ay lalabas ang kanyang puso sa kaba. Wala na ang anino, pero ang paligid ay nanatiling tahimik, masyadong tahimik. Walang ihip ng hangin, walang ingay ng kulisap, parang pati ang kalikasan ay natakot sa kung anumang nangyari. Tumakbo siya pa uwi, hindi na lumingon, kahit ramdam niya pa rin ang malamig na pakiramdam sa kanyang batok, parang may matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Pagkarating sa kanilang bahay, halos mapatid siya sa hagdan. Agad siyang pumasok at isinara ng mahigpit ang pinto. Junjun, anong nangyari sa'yo? Napabalikwas ng bangon ang kanyang ina. Kita sa mukha nito ang pag-aalala. Hindi siya agad nakasagot. Hinihingal pa rin at basa ng pawis. Nay, may sumusunod sa akin kanina. Mahina niyang sabi. Halos hindi makatingin sa kanyang ina. Napatingin ito sa kanya ng matagal bago huminga ng malalim. Sabi ko sa'yo, huwag kang magpagabi sa daan. Ang boses ng kanyang ina ay hindi galit, kundi puno ng pangamba. Lumapit ito at marahang hinaplos ang kanyang likod, para bang sinusubukang alisin ang takot na bumabalot sa kanya. Sa sulok ng silid, biglang lumabas si Lola Ising, ang kanilang matandang lola na halos hindi na lumalabas sa kanyang kwarto. Malalim ang tingin nito kay Junjun, para bang may alam itong hindi pa niya nauunawaan. Nakaramdam ka, hindi ba? Tanong nito. Mababa at maingat ang tono ng boses. Napatingin sa kanya si Junjun, nag-aalangan. Lola, ano po ba talaga ang nangyayari? Bakit parang lahat ng tao dito takot pag napag-uusapan ang mga bagay na yon?
Tahimik na naupo si Lola Ising, tila bumibigat ang hangin sa loob ng bahay. Matagal nang may bantay ang baryong ito, Junjun. Mahina ngunit matigas ang boses ng matanda. Hindi sila umaalis at hindi sila natutulog. Napalunok si Junjun. Sila? Sino po sila? Huminga ng malalim ang kanyang lola saka tumingin sa kanya ng diretso sa mata. Ang mga nilalang na hindi natin dapat pinapansin pero laging nasa paligid. Lalong lumamig ang pakiramdam ni Junjun. Nais niyang isipin na guni-guni lang ang lahat pero hindi niya maalis sa isip ang pulang matang nakita niya sa dilim, ang tinig na tumawag sa kanya at ang halakhak na nagpatayo ng kanyang balahibo. Kung totoo ang sinasabi ni Lola Ising, ibig sabihin may mas malaking sikreto ang baryong ito na hindi pa niya nalalaman. At ngayon, nararamdaman niyang unti-unti na siyang nadadala sa misteryong matagal nang bumabalot sa kanilang lugar. Kinabukasan, kahit may takot pa rin sa kanyang dibdib, bumalik si Junjun sa palengke para maglako ng buntot pagi. Hindi niya kayang hindi tumulong sa kanyang ina. Kailangan nilang kumita para may makain sa hapunan. Pero ngayong alam niyang may kakaibang nangyayari sa kanilang baryo, mas naging mapanuri siya sa paligid. Habang inaayos ang kanyang paninda, napansin niyang may mga matatandang tahimik na nagbubulungan habang nakatingin sa kanya. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan pero ramdam niya ang bigat ng kanilang tingin. May isang matandang babae na lumapit sa kanya, si Aling Sima, na kilalang may alam sa mga lumang kwento ng baryo. Junjun, iha, may napansin ka bang kakaiba kagabi? Mahina ang boses ng matanda pero ang mga mata nito ay matalim, puno ng pag-aalala. Napalunok si Junjun. Hindi niya alam kung dapat niyang ikwento ang nakita niya. Pero bago pa siya makasagot, lumapit si Mang Cardo, isang mangingisda na kilala sa baryo. Iho, may narinig kaming sigaw kagabi sa may kakahuyan, sabi nito, bahagyang bumaba ang boses. May nakita ka ba? Nanginginig na ang kamay ni Junjun sa ilalim ng mesa. Alam niyang siya ang sumigaw kagabi. Pero paano nila nalaman? At bakit parang alam na alam nilang may nangyari sa kanya? Bago pa siya makapagsalita, isang malamig na hangin ang dumaan sa palengke. Dahilan para mapatigil ang lahat. Lumingon si Junjun at nakita niyang may isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Tahimik, nakaitim, at parang hindi kumukurap habang nakatitig sa kanya. Hindi niya kilala ang lalaki, pero may kung anong kaba ang bumalot sa kanya. Pakiramdam niya, may gusto itong sabihin. O baka, may gusto itong kunin. Pinagpawisan si Junjun kahit malamig ang hangin. Hindi niya maalis ang tingin sa lalaking nakaitim. Tahimik lang ito, hindi gumagalaw, pero ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Parang pinagmamasdan siyang mabuti, hinihintay ang kanyang reaksyon. Nilingon niya si Aling Sima at Mang Cardo, pero hindi na nila pinansin ang lalaki. Parang hindi nila ito nakikita. Napalunok siya. Sino po yan? Mahina niyang tanong kay Aling Sima. Nagtaas ng kilay ang matanda. Sino? Napatingin ito sa direksyon ng lalaki, pero hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Wala namang nakatayo riyan, iho. Napapitlag si Junjun. Wala, pero kitang-kita niya ang lalaki nakatayo pa rin sa may dulo ng palengke. Humakbang ito ng isang beses, dahan-dahan, ngunit sapat para muling magpatayo ng balahibo niya. Hindi na niya kinaya. Dali-dali niyang tinipon ang kanyang paninda, nagpaalam sa lahat, at mabilis na lumakad pa uwi. Ramdam niyang sinusundan siya ng malamig na tingin, pero hindi siya lumingon. Pilit niyang pinakalma ang sarili, sinasabi sa isip na baka napapagod lang siya o nananaginip pa. Pero pagdating sa harap ng kanilang bahay, napahinto siya. Nakatayo roon ang lalaki. Mas malapit na ito ngayon at mas kita niya ang mukha nito. Maputla, walang emosyon at ang mga mata pulang-pula. Napaatras siya, nanginginig ang kamay. Sino ka? Halos pabulong niyang sabi. Nanginginig ang boses. Walang sagot ang lalaki. Dahan-dahan itong lumapit. Ramdam ni Junjun na bumibigat ang paligid. Parang hinihigop ang kanyang hininga.